Mga kapatid, sa sandaling ito, pakinggan natin ang awit 91 at samahan ito ng isang taimtim na panalangin para sa proteksyon. Kung kailangan ninyo ng pag-iingat ng Diyos para sa inyong sarili, pamilya, tahanan at buong buhay, samahan ninyo ako hanggang dulo. Isulat din ninyo sa comments ang inyong prayer intention upang maipanalangin din namin kayo. Ilagay natin sa harap ng Panginoon ang ating mga takot, alalahanin, at mga hindi natin kontrolado, at humingi tayo ng Kanyang banal na proteksyon. Panginoon kong Diyos, sa sandaling ito, lumalapit ako sa iyo ng may kababaang loob, may pananampalataya, at may buong pagtitiwala. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay ng lakas sa mga nanghihina, pag-asa sa mga natatakot, at proteksyon sa mga lumalapit sa iyo. Sa awit 91, ipinapaalala mo sa akin na ang nananahan sa lilim ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Kaya sa oras na ito, pinipili kong manahan sa iyong presensya. Pinipili kong lumapit sa iyo. Pinipili kong magtiwala na ikaw ang aking kublihan, tanggulan at tagapagtanggol. Ama, ikaw ang aking kanlungan at muog. Ikaw ang aking Diyos na siyang pinagtitiwalaan ko. Sa iyo ko inilalagay ang aking sarili, ang aking pamilya, ang aking tahanan, ang aking kalusugan, ang aking trabaho, ang aking paglalakbay, at ang aking kinabukasan. Maraming bagay sa buhay ang hindi ko kayang kontrolin. Maraming panganib na hindi ko nakikita. Maraming balita at sitwasyon na maaaring magdulot ng takot sa puso. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, pinipili kong maniwala na ikaw ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang banta, anumang takot, at anumang kapahamakan. Panginoon, iligtas mo ako sa mga patibong na hindi ko nakikita. Ilayo mo ako sa mga panganib na hindi ko namamalayan. Harangan mo ang mga daang hindi para sa akin. Isara mo ang mga pintong magdadala sa akin sa kapahamakan. Kung may mga tao, sitwasyon, o desisyong maaaring maglayo sa akin sa iyong kalooban at magbukas ng pinto sa sakit at gulo, gabayan mo ako upang umiwas at manatili sa iyong landas. Ama, takpan mo ako ng iyong mga pakpak. Sa ilalim ng iyong pangangalaga, nais kong magpahinga ng may kapayapaan. Nais kong mamuhay ng may kapanatagan. Nais kong gumising araw-araw na may katiyakan na ang Diyos ay kasama ko. Kapag ang takot ay bumubulong sa aking isip, ipaalala mo sa akin na ang iyong katapatan
ang aking kalasag at panangga. Kapag ang pangamba ay pumipilit pumasok sa aking puso, paalalahanan mo akong hindi ako nag-iisa. Panginoon, protektahan mo ako sa araw at sa gabi. Protektahan mo ako sa aking paglabas at pag-uwi. Protektahan mo ako sa daan, sa trabaho, sa tahanan, at sa bawat lugar na aking pupuntahan. Ilayo mo ako sa aksidente, sa sakit, sa masamang balita, sa mapanganib na sitwasyon, at sa mga taong may maling hangarin. Bantayan mo ang aking isip upang hindi ako malinlang. Bantayan mo ang aking puso upang hindi ako panghinaan ng loob. Bantayan mo ang aking katawan upang manatili akong ligtas sa iyong pag-iingat. Ama naming mapagmahal, hinihiling ko rin ang iyong proteksyon para sa aking pamilya. Takpan mo sila ng iyong pag-ibig at kapangyarihan. Bantayan mo ang bawat miyembro ng aming tahanan. Ang mga bata, ingatan mo. Ang mga magulang, palakasin mo. Ang mga may sakit, pagalingin mo. Ang mga malayo sa amin, samahan mo. Ang mga naglalakbay, ilayo mo sa panganib. Ang mga nagtratrabaho sa gabi o nasa lugar na hindi namin maabot, balutin mo sila ng iyong presensya at gawing malinaw sa kanilang puso na hindi mo sila pinababayaan. Panginoon, kung may anumang dilim na nagbabanta sa aming kapayapaan, naway ang iyong liwanag ang manaig. Kung may anumang pag-atake ng takot, pag-aalala, kaguluhan, o kawalan ng pag-asa, putulin mo ito sa pangalan ni Jesus. Huwag mong hayaang manatili sa aming tahanan ang tensyon, galit, o pangamba. Sa halip, punuin mo ang aming bahay ng iyong kapayapaan, kaayusan, at banal na presensya. Ama, sabi ng iyong salita na hindi ako matatakot sa lagim sa gabi ni sa palasong lumilipad sa araw. Kaya sa oras na ito, tinatanggihan ko ang takot at pinipili ko ang pananampalataya. Hindi ko hahayaang ang aking isip ay bihagin ng kaba. Hindi ko hahayaang ang aking puso ay kontrolin ng pangamba. Sapagkat ang Diyos na aking sinasamba ay buhay, gising at tapat. Ikaw ang Diyos na nagbabantay kahit ako ay pagod. Ikaw ang Diyos na nagpoprotekta kahit hindi ko nakikita kung paano mo ito ginagawa. Panginoong Hesus, Ikaw ang aking proteksyon. Ikaw ang aking tanggulan sa gitna ng unos. Ikaw ang aking lakas sa panahon ng panghihina. Ikaw ang aking ilaw sa gitna ng dilim. Kapag natatakot ako, ipaalala mo sa akin na mas dakila ka kaysa sa aking takot.
Kapag nababalisa ako, ipaalala mo sa akin na ang iyong kapayapaan ay mas malakas kaysa sa aking pangamba. Kapag ako ay nanghihina, ipaalala mo sa akin na sapat ang iyong biyaya at hindi mo ako pababayaan. Ama, ilayo mo rin ako sa mga panganib na dulot ng aking sariling kahinaan. Kung may padalos-dalos akong desisyon, bigyan mo ako ng karunungan. Kung may maling landas akong tinatahak, ituwid mo ako. Kung may tukso o impluwensyang hindi mabuti sa akin, ilayo mo ako. Huwag mo akong hayaang mapunta sa lugar na hindi mo ako nais dalhin. Tulungan mo akong mamuhay ng maingat, may takot sa Diyos, at may pagtitiwala sa iyong paggabay. Panginoon, ipinagkakatiwala ko rin sa iyo ang aking isip at damdamin. Protektahan mo ako laban sa takot, pagod, kalungkutan, at mga isiping sumisira sa aking kapayapaan. Patahimikin mo ang anumang gulo sa aking loob. Hayaang ang aking puso ay matutong magpahinga sa iyong presensya. Hayaang ang aking isip ay manatiling matatag sa iyong mga pangako. Hayaang ang aking kaluluwa ay makadama ng seguridad sa kaalamang Ikaw ang Diyos na hindi natutulog at hindi nagpapabaya. Espiritu Santo, bumaba ka sa akin at sa aking tahanan. Punuin mo kami ng iyong banal na proteksyon. Hayaang ang bawat silid, bawat pinto, bawat bintana, bawat hakbang, at bawat sandali ng aming buhay ay mapasailalim ng iyong pag-iingat. Ilayo mo kami sa kapahamakan. Ilayo mo kami sa kaguluhan. Ilayo mo kami sa takot. At ilapit mo kami sa kapayapaan, pagtitiwala, at banal na kapanatagan. Ama, itinataas ko rin sa iyo ang lahat ng mga taong nangangailangan ng proteksyon sa oras na ito. Ang mga naglalakbay, ang mga may sakit, ang mga nasa ospital, ang mga nasa trabaho, ang mga nag-iisa, ang mga natatakot para sa kanilang pamilya, at ang mga nahaharap sa mga panganib na hindi nila kayang lampasan ng mag-isa. Panginoon, Ikaw ang kanilang kanlungan. Ikaw ang kanilang tanggulan. Ikaw ang kanilang pag-asa. Takpan mo rin sila ng iyong makapangyarihang pag-iingat. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong salita may katiyakan. Salamat dahil sa iyong presensya may seguridad. Salamat dahil sa iyong pag-ibig may kapayapaan. Sa oras na ito, tinatanggap ko ang iyong proteksyon. Tinatanggap ko ang iyong pag-iingat. Tinatanggap ko ang iyong kapangyarihan sa ibabaw ng aking buhay at ng aking pamilya. Hindi ako mabubuhay sa takot
sapagkat ikaw ang aking Diyos. Hindi ako mananatili sa pangamba sapagkat ikaw ang aking kublihan. At dahil ikaw ang aking Diyos, mananahan ako sa iyong presensya. Sa iyong lilim ako magpapahinga. Sa iyong kapangyarihan ako magtitiwala. Sa iyong katapatan ako mananatili. At sa ilalim ng iyong banal na mga pakpak, ako ay ligtas. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Mga kapatid, kung ang awit 71 at panalangin ito ay nagbigay sa inyo ng lakas at kapanatagan, isulat ninyo sa comments. Panginoon, ikaw ang aking kublihan at proteksyon. Ibahagi rin ninyo ang inyong prayer intention upang maipanalangin namin kayo. At kung nais ninyo ng higit pang mga panalangin na may kasamang mga awit, proteksyon, kapayapaan, paggaling at pag-asa, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa Kanlungan ng Panalangin. Naway takpan kayo ng Diyos ng kanyang banal na pag-iingat araw at gabi.